paano yung healthcare ng bata. Healthcare po kasi tawag doon. Kaya nga, pangit ang cellphone, matutulog tayo. Sa-charge natin, bukas ang hugutin. Doon ang bumagri. Diba nga ito, ang puro ng mechanic, ano lang, i-set mo yung charging mo na kulay. Gusto mo, 95 lang, 8. Oo, yun yung pinaka... Hindi siya makuryente? Oo. Bakit ano yan? Ang electric vehicle o electric vehicle ay may malaking potensyal na makatulong sa Pilipinas sa iba't ibang paraan. At nandito ako ngayon mga kasagpa upang ibahagi ko sa inyo ang soft opening nila at galing pa ito mismo sa bansang Vietnam. Ating alamin kung ano ang dulot nito sa ating bansa, ang ilang mahahalagang benepisyo. Bawas polusyon sa hangin. Ang mga EV ay hindi gumagamit ng gasolina o diesel, kaya wala silang usok o emissions na nagdudulot ng air pollution. Sa Pilipinas, lalo na sa mga lungsod tulad ng Metro Manila, malaking problema ang polusyon mula sa mga sasakyang may internal combustion engine, AIS. Mas malinis na hangin katumbas mas kaunting kaso ng hika, ubo, at iba pang. Ang kuryente ay mas mura kaysa sa gasolina o diesel sa pangmatagalang paggamit. Puno ng kargang EV, charging, katumbas mas mura kaysa full tank ng gasolina. Mas kaunti ang moving parts, kaya mas mura ang maintenance, walang oil change. Energy security at pagbabawas sa importasyon ng langis. Ang Pilipinas ay umaangkat ng karamihan sa langis nito. Sa pamamagitan ng pag-shift sa EVs, mababawasan ang dependency sa imported oil. Kung magmula sa renewable sources ang kuryente, solar, hydro, wind, mas sustainable ito sa long term. Pagtutulak sa green technology at paglikha ng trabaho. Habang lumalawak ang paggamit ng EVs, dumarami ang demand para sa charging stations, technicians, at EV parts. Maaaring lumago ang local industries at green jobs. Suporta sa climate change goals. Ang EV adoption ay isang hakbang patungo sa pagbawas ng greenhouse gas emissions. Nakatutulong ito sa pagtupad ng climate targets ng bansa ayon sa Paris Agreement. Bagamat maraming benepisyo, may ilang kakulangan pa sa charging infrastructure. Mataas pa ang initial cost ng EVs. Limitadong awareness sa publiko. Ang electric vehicles ay isang mahalagang hakbang para sa mas malinis, mas mura, at mas sustainable na transportasyon sa Pilipinas. Habang may mga hamon, ang suporta ng gobyerno at pribadong sektor ay susi upang mapabilis ang pag-adapt nito. Pilipinas na nagpapakita ng mabilis na pag-usbong ng electric vehicle, EV, sector sa bansa. Pagpapalawak ng EV charging infrastructure. Makati City, isang modelong lungsod para sa EV. Pagtaas ng benta ng EVs. Suporta mula sa gobyerno. Paglikha ng malinis na enerhiya at trabaho. Mga hamon at pagkakataon. Bagamat may mga pagsubok tulad ng mataas na initial cost ng mga EVs at limitadong charging infrastructure, ang mga hakbang na ito ay nagpapakita ng positibong direksyon patungo sa isang mas malinis at sustainable na sistema ng transportasyon sa Pilipinas. Mr. Kasagpa here, subscribe muna yan para updated ka sa panibagong video. Maraming salamat po. God bless you. Subscribe.